King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1249. Pressure. Pagkatapos umalis sa komperensya, nagsimulang maglakad sina Zhao Feng at Zhao Yufei sa napakagandang core lands ng spiritual race. Lahat dito ay ginawa mula sa iba't ibang kulay na kristal. Ang mataas na kalidad na God Crystal Vein sa ibaba ay ginawa ito upang ang makapal na Heaven-Earth Yuan Qi ay nakasabit sa hangin na parang manipis na ambon, na naging isang fairyland sa lugar. Si Zhao Yufei ay isang masigla at kaibig-ibig na engkanto, ang kanyang mga galaw ay malambot at maganda, ang kanyang kagalakan ay mahirap itago. Alam na alam niya kung gaano kalawak ang ancient desolate realm of gods. Siya ay orihinal na naniniwala na si Zhao Feng ay mangangailangan ng 1 o 200 taon upang mahanap ang spiritual race. Ngunit si Zhao Feng ay dumating sa spiritual race ng mas maaga kaysa doon. Hindi ba't nangangahulugan ito na mayroon siyang napakataas na lugar sa puso niya? Si Zhao Yufei ay natuwa sa loob. Kasabay nito, si Zhao Yufei ay nabigla din. Kung ginugol ni Zhao Feng ang lahat ng mga taon na ito sa pagpunta sa lugar na ito, paano niya nagawang umunlad ng napakabilis sa lakas? Brother Feng, kahit ang bloodline ng spiritual race ko ay hindi makakasabay sa bilis ng cultivation mo. Bahagyang ngumiti si Zhao Yufei. Ang iyong spiritual race bloodline ay talagang hindi karaniwan, ngunit huwag kalimutan ang tungkol sa aking kaliwang mata. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Naabot niya ang kanyang kasalukuyang antas ng napakabilis sa malaking bahagi dahil sa kanyang kaliwang mata. Nagsimulang magkwentuhan ang dalawa tungkol sa kanilang iba't ibang kalagayan at karanasan sa mga sumunod na taon. Sa isang punto, pinangunahan ni Zhao Yufei si Zhao Feng sa kanyang pribadong tirahan. Ito ay isang napakarilag complex ng mga palasyo na binuo mula sa violet na kristal. Bago pumasok, naaamoy na ni Zhao Feng ang kakaibang halimuyak na umaanod sa hangin. Brother Feng, bakit hindi manatili sa spiritual race? Tinitigan ni Zhao Yufei si Zhao Feng, ang kanyang mga mata ay parang mga maamong pool ng tubig. Dati, lagi silang nagkikita at pagkatapos ay kailangang magpaalam kaagad pagkatapos. Ang huling paghihiwalay na ito ay tumagal ng 30 ilang taon, at hindi alam ni Zhao Yufei kung gaano katagal ang kanilang susunod na paghihiwalay. Nalaman din niya mula sa mga kwento ni Zhao Feng na ang kanyang kasintahang babae ay nagawang muling magkatawang tao sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan. Gayunpaman, sa kanyang pananaw, ang Liu Qinin na ito ay hindi na ang Liu Qingxin na kinatipan ni Zhao Feng. Bukod dito, kung si Liu Qinin ay walang background o talento, siya ay mananatili magpakailanman sa Continent Zone at hindi na muling haharap kay Zhao Feng. Sige. Ang nakamamanghang magandang mukha ni Zhao Yufei ay nagdulot ng matinding emosyon sa puso ni Zhao Feng. Marahil siya ay pagod na pagod pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagtakbo at pagpatay. Marahil ang paghihiwalay na ito ay masyadong mahaba, o marahil ito ay ang paghihiwalay ng kanyang nakaraan kay Liu Qingxin. Ang pagpupulong na ito ay nag-iwan kay Zhao Feng sa isang hindi kapani-paniwalang komplikadong emosyonal na kalagayan, at nakaramdam siya ng nag-aalab na pagnanasa sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang ang dalawa ay emosyonal na nagtitigan sa mata ng isa't isa, sila ay nabighani at nagsimulang lumapit sa isa't isa. Ang braso ni Zhao Feng ay nakayakap na ngayon sa payat na baywang ni Zhao Yufei, dahilan upang siya ay magbigay ng mahinang ungol at ang kanyang katawan ay namula ng nakakaakit na pula. Sa sandaling ito, isang tinig ang umalangaw-ngaw sa palasyo. Yufei, lumapit ka sa akin. May pag-uusapan ang master mo. Natigilan ang ekspresyon ni Zhao Yufei sa gulat, at agad siyang nagpumiglas mula sa braso ni Zhao Feng, ang kanyang mukha ay nahihiya at nawawala. Nabawi rin ang linaw ng mga mata ni Zhao Feng, at medyo awkward siyang nakipagpalitan ng tingin sa napakagandang babaeng ito sa harapan niya. Hinahanap ako ni Master. Mahinang sabi ni Zhao Yufei. Alam niya na nakita ng upper echelon ng spiritual race ang lahat ng nangyari sa komperensya. Si Zhao Feng ay walang makapangyarihang sinaunang bloodline, kaya hindi siya pinahihintulutan ng upper echelon ng spiritual race na makasama si Zhao Feng. Brother, paano kung sabihin natin sa spiritual race ang tungkol sa God Eye mo? Bulong ni Zhao Yufei. Kapag nalaman na ng spiritual race ang tungkol sa God Eye ni Zhao Feng, tiyak na titigil na sila sa pakikialam sa mga gawain ng mag-asawa at marahil ay sabik na ay recruit si Zhao Feng.
Kailangang malaman na ang 8 Great God Eyes na alam ng Ancient Desolate Realm of Gods ay pawang pinakamataas na God Eye deities. Masyado pa akong mahina. Kung ang problema ng God Eye ay lumabas, natatakot ako. Bahagyang umiling si Zhao Feng. Napagtanto lamang niya ang kapangyarihan ng 8 Great God Eyes pagkatapos makarating sa Ancient Desolate Realm of Gods. Siya ay nagtataglay ng 9th God Eye, na marahil ay may parehong potensyal tulad ng iba. Gayunpaman, medyo mahina pa rin siya. Kapag nalaman na mayroon siyang God Eye, ang mga paksayon na pinag-awayan ni Zhao Feng ay mag-iisip ng lahat ng paraan para harapin siya. Bilang karagdagan, wala siyang ideya kung ano ang naisip ng ibang 8 Great God Eyes sa kanyang 9th God Eye. Kung ang God Eye ni Zhao Feng ay nagalit ng alinman sa iba pang mga God Eyes, ang kanyang kapalaran ay tatatakan. Tumanggo si Zhao Yufei, natural na naiintindihan ang dilema na kinakaharap ni Zhao Feng. Umalis si Zhao Yufei patungo sa tirahan ng kanyang master habang si Zhao Feng ay umalis sa core disciple area. Sa ipinagbabawal na lupain ng spiritual race, sa isang tiyak na mukhang ordinaryong berdeng kristal na palasyo. Yufei, dumating siya. Dahan-daang nagsalita ang isang matanda na nakasuot ng puting damit na may ordinaryong boses. Kung naririto si Zhao Feng, tiyak na makikilala niya ang elder na ito bilang eksperto sa spiritual race na bumaba sa continent zone para sunduin si Zhao Yufei. Tumanggo si Zhao Yufei. Alam na ng kanyang amo ang lahat tungkol sa relasyon nila ni Zhao Feng. Alam mo rin ang suliraning kinakaharap ng spiritual race. Ang salungatan sa pagitan ng dalawang pangunahing partido ng spiritual race ay tumitindi sa araw-araw, at mayroon ding problema sa Blazing Gold race. Napabuntong hininga ang matanda na nakasuot ng puting damit. Walang paksayon na ganap na nagkakasundo. Ang spiritual race ay mayroon ding sariling panloob na mga salungatan. At sa labas, isa pang 5 star na paksayon ng Zilling Zone, ang Blazing Gold race, ay palaging ambisyoso na tumitingin sa spiritual race. Ang ating partido ay kailangang lumakas, at ang spiritual race ay kailangang lumakas. Ang mga nasa itaas ay hindi papayag na ang maharlika mong kadugo ay makihalubilo sa isang walang kwentang tagalabas. Patuloy ng matanda. Sa totoo lang, nakaayos na ang mga nasa itaas para sa kasal ni Zhao Yufei. Alinman si Zhao Yufei ay ikakasal sa core disciple na kabilang sa kabilang partido upang mapagan ang panloob na alitan o kaya'y ikakasal siya sa isa sa 25 star na paksayon ng Zilling Zone upang ang kanilang alyansa ay maaaring takutin ang Blazing Gold race. Si Zhao Feng ay isang tao lamang na may mababang antas ng bloodline. Anong karapatan niyang pakasalan si Zhao Yufei? Mananatili si Brother Feng sa spiritual race. Hindi siya tagalabas. Matigas na sabi ni Zhao Yufei. Ang daming humahabol sa'yo. Si Zhao Feng ay walang kapantay para sa kanila. Sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit. Agad na tumahimik si Zhao Yufei. Natural na alam niya ito. Ang rank 6 True God na si Zhang Yutong ay isa lamang sa mga manliligaw niya. Ang iba pang 5 star na paksayon ay tahanan din ng mga makapangyarihang eksperto na nagnanais ng kanyang kamay. Kahit na ang mga henyo mula sa nakaraang henerasyon na ngayon ay mga ancient god ay interesado sa kanya. Kung sumama siya sa akin sa spiritual race noon at nasiyahan sa paglilinang ng mga mapagkukunan at paggamot ng isang 5 star na paksayon, marahil ay hindi ito magiging ganito. Napabuntong hininga ang matanda. Nang alisin niya si Zhao Yufei, inimbitahan din niya si Zhao Feng, ngunit tumanggi si Zhao Feng. Kung si Zhao Feng ay dumating sa spiritual race at nagal-inang ng ilang dekada, maaaring nakagawa siya ng kahanga-hangang pag-unlad. Sa oras na ito, dahan-daang lumabas ang isa pang figure. Senior Brother Yuan Long. Medyo malungkot na sinalubong siya ni Zhao Yufei. Junior Sister Yufei, hindi ko alam kung ano ang nakikita mo kay Zhao Feng, ngunit masasabi ko sa iyo na maraming mga henyo sa Zilling Zone na nahihigitan siya sa bawat aspeto. Walang pakialam na sabi ni Yuan Long. Sa kanyang puso, ang isang taong makakapantay sa kanyang Zhao Yufei ay kailangang maging mas malakas kaysa sa kanya at hindi rin maaaring magkaroon ng masyadong mababang uri ng bloodline. Si Zhao Feng ay isang quasi-god lamang na ang bloodline ay halos 1,000 sa mga sinaunang lahi. Sa mga humahabol kay Zhao Yufei, siya ay isang buhay na nabubulok sa mga lansangan. Yufei, pag-isipan mong mabuti ito. Hindi lang para sa iyo,
kundi para kay Zhao Feng din. Ang mga salita ng matanda na nakasuot ng puting damit ay may bahid ng kalupitan. Ang komperensya ay hindi pa tapos, kaya ang core disciple area ay medyo walang laman, na nagpapahintulot kay Zhao Feng na maayos na umalis. Kapag naging rank 5 True God ako sa isang hakbang, patutunayan ko ang aking talento at potensyal. Walang emosyong pahayag ni Zhao Feng. Kailangang sabihin na kahit na ang quasi-god Heaven Swallower ng Heaven Devouring Sacred Land ay may kakayahan lamang na makapasok sa Heavenly Divine Realm sa rank 4. Marahil ay nagkaroon siya ng pagkakataon na tumaas pa dahil sa oras na lumipas, ngunit ganoon din si Zhao Feng. Ang kanyang pag-unlad ay higit na nalampasan ang numero 1 quasi-god prodigy ng Heaven Devouring Sacred Land. Ngunit kailangan ko pa ring maghintay ng kaunti pa. Hindi nagtagal ay umalis si Zhao Feng sa inner disciple area at bumalik sa kanyang tirahan. Si Zhao Feng ay kasalukuyang nasa 50% tiwala na makapasok sa rank 5 nanograms Heavenly Divine Realm. Gayunpaman, malinaw na mas mabuti kung maaari niyang itaas ang porsyento na ito ng kaunti pa. Kaya, kailangan ni Zhao Feng na tumira at maghintay hanggang sa makumplito niya ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique at Golden Kun Sacred Lightning Body. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang kanyang pag-iisa. Ang dalawang diskarteng ito ay parehong isang maliit na hiwa mula sa pagkumpleto. Kumunat ang mga kilay ni Zhao Feng. Alam niyang naipit na niya ang kanyang potensyal sa limitasyon. Ang mga huling yugto ng mga pamamaraang ito ay palaging para sa mga True God. Dahil pinipigilan pa rin ang cultivation ni Zhao Feng sa antas ng quasi-god, mahihirapan siyang gumawa ng anumang karagdagang pag-unlad maliban kung siya ay nakalusot. Ang problemang ito ay isa na hinarap ng maraming iba pang quasi-gods ng Ancient Desolate Realm of Gods. Alam ng lahat na ang patuloy na pagbuo ng lakas upang maabot ng isang tao ang mas mataas na ranggo ng Heavenly Divine Realm sa isang pagkakataon ay magbibigay sa isa ng mas magandang prospect. Ngunit kung ang potensyal ng isang tao ay itinulak sa limitasyon at anumang karagdagang pag-unlad sa mga diskarte ay mahahadlangan ng kakulangan ng isang pambihirang tagumpay sa paglilinang, ang pagkaantala ng isang pambihirang tagumpay ay pag-aaksaya lamang ng oras. Bilang resulta, ang karamihan ng mga tao ay susuko at pumasok sa True God upang masimulan nila ang mabagal na pag-akyat. Isang buwan ang lumipas ng napakabilis. Si Zhao Feng ay gumugol ng 300 araw sa paglilinang sa space-time robe, ngunit ang kanyang pag-unlad ay nanatiling maliit. Isang araw, hinanap siya ni Pan Hao. Zhao Feng, hamak ka, kilala mo talaga si Zhao Yufei. Ang unang ginawa ni Pan Hao ay ang buntong hininga sa gulat at pagtataka. Hindi niya akalain na walang sinumang ordinaryong periphery disciple tulad ni Zhao Feng ang makakakilala sa Diyosa ng spiritual race, si Zhao Yufei. Nalaman ni Zhao Feng mula kay Pan Hao kung ano ang nangyayari sa labas. Sa kasalukuyan, halos lahat ng nasa spiritual na lahi, maging ang mga worker disciple, ay alam na sina Zhao Yufei at Zhao Feng ay magkasama. Brother Zhao, kailangan mong mag-ingat. Nagsimulang mag-alala si Pan Hao. Nakakagulat si Zhao Feng na kasama si Zhao Yufei, ngunit hindi ito isang magandang bagay. Ang lugar na ito ay ang teritoryo ng spiritual race, at si Zhao Feng ay isang tagalabas na ngayon ay nakikipagpaligsahan sa maraming core disciple para sa kamay ni Zhao Yufei. Ito ay walang iba kundi tiyak na kamatayan sa pananaw ni Pan Hao. Napakadali para sa mga core disciple na iyon na harapin si Zhao Feng sa teritoryo ng spiritual race. Kung ang mga miyembro ng upper echelon ay magbibigay ng kanilang palihim na pag-aproba, walang mag-aalaga kahit na si Zhao Feng ay pinaslang. Alam ko. Tumanggo si Zhao Feng. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya masyadong ipinahayag ang kanyang lakas. Habang nag-uusap ang dalawa, isang dagandong ang nagmula sa labas. Zhao Feng, ako, si Weizi, ay naglalabas ng hamon. Gusto kong patunayan na hindi ka bagay kay Zhao Yufei. Weizi. Ang Weizi na ito ay isang core disciple. Bagamat wala siyang bloodline ng spiritual race, malapit pa rin siya sa tuktok. Naabot na niya ang tuktok ng rank 4. Hindi ka papayag sa laban na ito. Ang isang natulala na Pan Hao ay agad na nagsimulang mag-ingat. Si Weizi ay nasa tuktok na ng rank 4, na iba sa ordinaryong rank 4 True Gods sa labas. Bilang karagdagan,
Nasiyahan siya sa pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang, nilinang ang pinakamahusay na mga diskarte, at nagmamay-ari ng mataas na uri ng mga divine weapon. Zhao Feng, ikaw, na kumakapit sa isang babae para sa proteksyon, nang ahas ka bang tanggapin ang hamon na ito? May ibang tao sa labas na malakas na nanunuya. King of Gods, Kabanata 1250. Liham ng hamon. Peak Rank 4. Mahinang ungol ni Zhao Feng. Kahit 25 taon na ang nakalipas, medyo may tiwala siya sa pakikipaglaban sa isang Rank 5 True God. Nangangahulugan ito na, 25 taon na ang nakararaan, kaya na ni Zhao Feng natalunin itong Wei Zi. Marahil ay dapat kong ipakita ang aking lakas ng kaunti. Nag-isip ang ekspresyon ni Zhao Feng nang magsimula siyang mag-isip. Ang spiritual race ay isang 5-star na paksayon na may maraming kahanga-hanga at henyo, na marami sa kanila ay naging rank 6 true gods. May ilan sa nakaraang henerasyon ng mga henyo na naging mga ancient god. Kahit na natalo ni Zhao Feng si Jin Wei at ipinakita ang ilan sa kanyang talento at potensyal, hindi pa rin siya miyembro ng spiritual race at sa gayon ay hindi karapat-dapat sa atensyon ng spiritual race. Kung hindi dahil sa relasyon ni Zhao Feng kay Zhao Yufei, maaaring naging walang awa na ang upper echelon ng spiritual race sa kanilang mga pamamaraan. Biglang tumayo si Zhao Feng at naghanda na lumabas. Nagulat si Pan Hao nang makitang nakatayo si Zhao Feng. Sinasubukan ka nilang i-provoke. Hindi ka pupunta roon para pumayag sa isang labanan, tama ba? Tanong agad ni Pan Hao. Bagamat alam niyang napakahusay ni Zhao Feng, hindi siya naniniwala na matatalo ni Zhao Feng si Wei Zi. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay isang quasi-god lamang. Balak mo bang maging pagong sa kabibi nito? Magtatago sa kanila magpakailanman. Hindi ko akalain na ang isang lalaking pinapaboran ni Zhao Yufei ay isang walang pusong duwag. Walang katapusang panunuya sa labas ng palasyo. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang mga pinto sa kristal na palasyo na nasa harapan nila. Oh, naglakas loob ka talagang lumabas. Sa pinakaharap ng karamihan ay isang lalaking may itim na shell na may mga hubog na sungay na umusbong mula sa kanyang mga balikat at isang ganid at uhaw sa dugo na mukha. Ang taong ito ay si Wei Zi. Karamihan sa mga nanonood ay mga periphery disciple, ngunit mayroon ding ilang mga inner disciple at mga core disciple na nakikihalubilo. Ito yung lalaki. Parang napakahina niya. Paano siya magiging katapat ni Big Brother Wei Zi? Mula nang matapos ang komperensya, si Zhao Feng ay nag-iisa at hindi na lumabas. Kaya, maraming mga disipulo ang hindi pa nakita noon si Zhao Feng. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Malamig na tinitigan ni Zhao Feng si Wei Zi. Hahaha, mabuti. Nagsimulang tumawa si Wei Zi. Sa kanyang pananaw, naging mayabang si Zhao Feng matapos talunin si Jin Wei. Maaaring si Jin Wei ay may bloodline ng spiritual race, ngunit palagi siyang spoiled na parang isang prinsipe. Hindi pa siya nakaranas ng anumang pagsubok at kulang sa aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban. Talagang tinanggap ng batang ito ang hamon. Siya ay naghahanap ng kamatayan. Ito ay magiging mabuti. Sa yugto ng hamon sa periphery disciple area. Akala ko magtatago ka sa likod ng isang babae. Mabangis at malupit ang ngiti ni Wei Zi. Si Wei Zi ay isa rin sa mga humahabol kay Zhao Yufei, ngunit siya ay nasa labas ng misyon noon, kaya hindi siya nakasali sa komperensya. Sa kanyang pagbabalik, narinig niya ang isang nakakagalit na balita. Dahil dito, pagkatapos mang-alap ng ilang impormasyon, hinanap ni Wei Zi si Zhao Feng. Itigil mo na ang mga walang kwenta mong mga salita. Ang mga mata ni Zhao Feng ay nanlamig habang ang kanyang kaliwang mata ay nag-activate, na nagpakawala ng isang kahanga-hangang eye intent. Bahagyang natigilan ang nakaka-relax at mayabang na si Wei Zi. Walang sinabi sa kanyang mga intelligence report tungkol sa kakayahang gumamit ng eye bloodline technique si Zhao Feng. Whoosh! Agad na bumalot sa kaluluwa ni Wei Zi ang nakalilitong ambon ng violet at ginto. Naging malabo at malabo ang paligid ni Wei Zi, at unti-unti siyang nawalan ng kontrol sa kanyang katawan. Ang batang ito ay may magandang kaalaman sa mga diskarte sa eye bloodline. Ungol ni Wei Zi habang pinapaikot niya ang kanyang soul intent ng buong lakas at mabilis na nakabawi. Sa sandaling ito,
Naramdaman ni Wei Zi na paparating si Zhao Feng na may matinding pag-atake mula sa kanyang tagiliran, at agad siyang nag-react sa pamamagitan ng pagsuntok gamit ang dalawang kamay. Boom! Bang! Ang sagupaan na ito ay nagpadala kina Zhao Feng at Wei Zi na parehong umatras ng ilang dosenang hakbang. Ang Wei Zi na ito ay may matatag na kalooban. Isa rin siyang makapangyarihang manlalaban. Tumanggo si Zhao Feng. Sa domain ng mga kaluluwa, ang isang god ay may tiyak na kalamangan, ngunit ang soul intent ni Zhao Feng ay ilang paraan pa rin upang maabot ang antas ng isang rank 4 true god. Dahil dito, hindi masyadong epektibo ang kanyang soul eye bloodline technique laban kay Wei Zi. Sa kabilang dulo, ang mukha ni Wei Zi ay nagyelo habang ang kanyang isipan ay umiikot sa gulat. Napagtanto niya na ang lakas at pisikal na katawan ni Zhao Feng ay halos kapareho ng kanyang sarili. Naabot ni Wei Zi ang ganoong level sa pamamagitan ng pagsasama ng isang body refining technique sa mga pakinabang ng kanyang sariling bloodline. Gayunpaman, si Zhao Feng ay isang quasi-god lamang, at gayunpaman ay nagtataglay din siya ng isang kakilakilabot na pangangatawan. Ang nag-aalalang mga mata ni Pan Hao ay agad na namulat sa gulat. Muli niyang napagtanto na labis niyang minamaliit si Zhao Feng. Nagulat din ang mga nanonood na alagad. Malamang nawala sa kanila ang umasa na ang palitan na ito sa pagitan ni Zhao Feng at Wei Zi ay magiging isang draw. Malamig na ngumuso si Wei Zi habang sinimulan niyang iikot ang divine power. Ang isang malungkot at nagyayelong enerhiya ay agad na nagsimulang kumalat mula sa kanyang katawan. Minamaliit niya si Zhao Feng sa sagupaan na iyon, ngunit hindi niya bibigyan ng pangalawang pagkakataon si Zhao Feng. Boom! Sa kabilang dulo, ang katawan ni Zhao Feng ay nagbagong anyo sa isang bolt ng 5 kulay na kidlat na bumaril patungo kay Wei Zi. Ang kahangahangang bilis na ito ay nagpaputi sa lahat ng mga manunood sa takot. Lumibot ang mukha ni Wei Zi sa gulat nang lumitaw ang dalawang kuko mula sa itim na divine power at naghanda upang agawin si Zhao Feng. Tribulation Lightning Eye Flame. Sa sandaling ito, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay pumutok sa puting kidlat. Isang malakas na pagsabog ng Tribulation Lightning na sinamahan ng malalakas na ripples ng soul ang umusbong patungo kay Wei Zi. Crack! Isang baluktot na apoy ng Tribulation Lightning na may dalang nakakatakot na soul energy ang sumabog sa mukha ni Wei Zi. Arg! Nabalot ng sakit ang isip ni Wei Zi. Nasa ilalim siya ng impresyon na ang soul eye bloodline technique na ginamit ni Zhao Feng sa simula ay ang pinakamalakas na eye bloodline technique ni Zhao Feng, na nagresulta sa kanyang pagiging masyadong pabaya. Ang eye bloodline technique na pinakawalan ni Zhao Feng sa pagkakataong ito ay nagparamdam sa kaluluwa ni Wei Zi na parang tinamaan ng kidlat, at isang nakakadurog na sakit ang patuloy na bumabagsak sa kanyang kamalayan. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Si Zhao Feng ay nagpalipat-lipat ng 5 kulay na kidlat sa isang palad at pinaputok ito kay Wei Zi. Ang napakalaking palad ng 5 kulay na kidlat ay nagsimulang patuloy na itulak ang katawan ni Wei Zi pabalik. Ang mabigat na 5 elements na enerhiya sa palad ay walang tigil na hamampes sa katawan ni Wei Zi. Bilang karagdagan, ang 5 elemental wind lightning technique ni Zhao Feng ay umabot na sa huling antas, kaya nagtagumpay siya sa pagsasanib ng Tribulation Lightning na enerhiya sa kanyang divine power, na nagpapataas ng pinsalang may dudulot nito. Boom! Bang! Ang katawan ni Wei Zi ay itinapon mismo sa boundary array sa paligid ng challenge stage, ngunit ang lakas ng 5 kulay na lightning palm ay hindi pa rin nawawala at patuloy na diniin si Wei Zi. Arg! Ang mga sigaw ng sakit ni Wei Zi ay sobrang kahabag-habag na ginawa nilang nanginginig sa takot ang mga nanonood na disipulo. Thud! Pagkaraan ng mahabang panahon, bumagsak ang katawan ni Wei Zi sa lupa. Nakakamatay pa rin ang lugar, na walang kahit isang ingay. Sa unang salpukan, ang dalawa ay nasa parehong antas, ngunit sa ikalawang sagupaan, si Zhao Feng ay ganap na nadurog si Wei Zi. Paano siya naging ganito kalakas? Napalunok ng laway ang ilang periphery disciple habang sinusubukan ng kanilang isipan na tunawin ang kanilang nakita. Kanina pa, nasa labas sila ng palasyo ni Zhao Feng, tinutuya at kinukutsa siya. Napakalakas. Talagang natalo niya si Wei Zi. Masayang sumigaw si Pan Hao. Bagamat halos hindi niya naiintindihan ang nangyayari sa labanang iyon, ang mahalaga ay natalo ni Zhao Feng si Wei Zi. Tumalon si Zhao Feng sa stage at umalis.
Ang kanyang unang I-bloodline na pamamaraan ay sinadya upang sadyang lokohin si Wei Zi na magpabiye sa kanyang pagbabantay. Pagkatapos ay ginamit niya ang Tribulation Lightning Eye Flame para masaktan ng husto at mabilis na talunin si Wei Zi. Maraming makapangyarihang divine senses ang gumagala pabalik-balik sa kalangitan sa ibabaw ng spiritual race. Nagawa niyang talunin si Wei Zi. Ang lakas ng batang ito ay hindi bababa sa isang rank 4 quasi-god. Ang pinakamalakas na quasi-god prodigy ng spiritual race ay isa lang din na rank 4 quasi-god. Para naman sa quasi-god genius ng Ziling Zone's Life Sacred Land, quasi-god Guanlong, natamo niya ang lakas ng isang rank 4 quasi-god 30 taon na ang nakararaan. Dahil ito ay 30 taon na ang nakalilipas, ang quasi-god Guanlong ay malamang na mayroon na ngayong lakas ng isang rank 5 quasi-god. Siya ay umasa sa isang I-bloodline technique para palihim na atake, habang si Wei Zi ay walang oras para i-activate ang kanyang bloodline o kahit na kumuha ng isang divine weapon. Kung naging maingat si Wei Zi, hindi magiging tiyak ang kalalabasan. Isa pang malakas na divine sense ang malamig na ngumuso. Gayunpaman, talagang napakalakas ng batang ito. Maihahambing siya sa pinakamalakas na quasi-god ng spiritual race. Isa pang boses ng kaluluwa na medyo tuwang-tuwa na nabanggit. Ancient God Floating Spirit, ikaw ang master ni Zhao Yufei. Hindi ka maaaring maging partial sa kanya sa oras na ganito. Maraming makapangyarihang divine senses ang nagsasagawa ng talakayan sa himpapawid. Sa madaling salita, ang taong ito ay may disenteng lakas at potensyal. Mas mabuti kung maaari siyang manatili sa spiritual race, ngunit siya ay isang tagalabas pa rin, at ang kanyang bloodline ay napakababa. Palihim nilang pinag-uusapan kung paano haharapin si Zhao Feng, ngunit ang lakas na ipinakita niya ngayon ay nakakuha ng kanilang interes. Kung makakagawa sila ng kompromiso kay Zhao Feng na palayain niya si Zhao Yufei ngunit manatili din sa spiritual race upang paglangkuran ito, maaaring walang mas magandang resulta. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkatalo ni Zhao Feng kay Wei Zi sa Periphery Challenge Stage. Talagang natalo si Wei Zi kay Zhao Feng. Ang lalaking pinapaboran ni Zhao Yufei ay talagang ganito kalakas. Ang karamihan ng mga tao ay naiwang nakatulala sa hindi kapanipaniwalang lakas ni Zhao Feng. Ang mga core disciple ng spiritual race ay lahat ay nalulumbay at galit na galit. Si Wei Zi ay isa ring core disciple, ngunit natalo siya, na humarap sa dignidad ng lahat ng mga core disciple. Ang tanga. Sa isang malalim na asol na kristal na palasyo, si Zhang Yutong ay may maputing ekspresyon. Biglang lumingon ang mga mata ni Zhang Yutong na para bang may naisip siyang ideya. Pagkatapos ay umalis siya sa kanyang palasyo. Samantala, nalaman din ni Zhao Yufei na natalo ni Zhao Feng si Wei Zi, ngunit ang kanyang reaksyon ay medyo pinigilan, at nagpakita siya ng kaunting tuwa. Kahit na natalo ni Zhao Feng si Wei Zi at may disenteng potensyal, isa pa rin siyang outsider sa spiritual race. Kung si Zhao Yufei ay nagpakasal sa isang makapangyarihang true god na kabilang sa kabilang partido ng spiritual race, mapapawi niya ang panloob na mga salungatan ng spiritual race. Kung siya ay ikinasal sa isang 5-star na paksayon ng Ziling Zone, ang alyansa ng kasal ay magkakaroon ng sapat na kapangyarihan upang takutin ang Blazing Gold Race. Ano ang maaaring dalhin ni Zhao Feng, isang tagalabas, sa mesa? Matapos talunin si Wei Zi, pumunta si Zhao Feng sa mission hall at gumawa ng isang simpleng misyon. Matapos ang misyon na ito, bumalik siya sa kanyang tirahan at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang araw, may nagsimulang sumigaw sa labas ng kanyang palasyo. Ibinibigay sa iyo ni core disciple Zhang Ziyo ang isang liham ng hamon. Ang oras at lugar ay para sa iyo na magpasya. Sa isang sweep ng kanyang divine sense, napagtanto ni Zhao Feng na itong si Zhang Ziyo ay isang rank 5 true god. Umalis si Zhang Ziyo nang matapos niyang ihatid ang liham ng hamon. Hindi ito pinansin ni Zhao Feng at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isa pang core disciple at naghulog ng liham ng hamon. Ang core disciple na ito ay isa ring rank 5 true god. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng nang magsimula siyang mapagtanto na may nangyayari. Sa mga susunod na araw, mas maraming core disciple ang naghatid ng mga liham ng hamon sa pintuan ni Zhao Feng. Isang araw,
Ang core disciple Zhang Yutong ay personal na pumunta sa palasyo ni Zhao Feng. Zhao Feng, ako si Zhang Yutong. Bibigyan kita ng hamon. Isang masasamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zhang Yutong, at ang kanyang mga mata ay malamig at malupit. Ang mga kalapit na periphery disciple ay agad na nagsimulang magdaldalan sa isa't isa. Si Zhang Yutong ay isang rank 6 true god, at ang kanyang katawan ay naglalaman ng spiritual race bloodline. Ang rank 6 true gods ng mediocre factions ay sadyang walang kalaban-laban para sa kanya. Sa kanyang tirahan, si Zhao Feng ay nagkunwaring hindi narinig. Sampal. Inihagis ni Zhang Yutong ang kanyang liham ng hamon at umalis. Wala pang kalahating buwan, isang maliit na tumpok ng 10 ilang mga sulat ng hamon ang naipon sa harap ng pinto ni Zhao Feng. Ang pinakamahinang naghamon ay ang rank 5 true gods, at mayroon ding ilang rank 6 true gods. Ang ilan sa mga liham ng hamon ay nagmula pa sa mga paksayon bukod sa spiritual race. King of Gods, Kabanata 1251. Negosasyon ng Ancient God. Isang bagong magandang lugar ang lumitaw sa peripheral disciple area ng spiritual race. Isang mataas na tumpok ng mga liham ng hamon ang naipon sa harap ng isang mukhang ordinaryong palasyo. Ang pinakamahinang naghamon sa pile na ito ay ang rank 5 true gods, ngunit mayroon ding rank 6 true gods. Ang ilan sa mga hamon ay inilabas pa nga ng mga taong kabilang sa ibang paksayon. Sa palasyong ito, bahagyang sumimangot si Zhao Feng sa kanyang mukha. Ito ay maraming sulat ng hamon, at mayroon pang ang ilan mula sa rank 6 true gods. Kung ginamit ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang trump card, tiwala siya na makakalaban niya ang isang rank 6, ngunit ang tagumpay ay wala sa tanong. Bukod dito, ang rank 6 true gods na ito ay mga core disciple ng spiritual race, kaya hindi mababawasan ang kanilang lakas. Paanong ang lalaking gusto ni Zhao Yufei ay isang peripheral disciple lang? Isa pang panunuya na boses ang nagmula sa labas. Brother Lu, wala kang ideya. Gusto ng taong ito na habulin si Zhao Yufei ngunit walang ibang paraan maliban sa pag-alis mula sa worker disciple. Sa sobrang hirap lang ay na-promote siya bilang peripheral disciple. Biro ng isang nanonood. Mula sa boses, masasabi ni Zhao Feng na ito ay si Jin Wei. Hahahe, kawili-wili. Ang lalaking gusto ni Zhao Yufei. Itong si Lu ay gusto rin siyang hamanin. Tawa ng tawa ang kabataang ito na may apelyidong Lu habang naghagis ng liham ng hamon. Ang mga nakapalibot na periphery disciple ay natulala. Maliban sa spiritual race at sa blazing gold race, ang 25-star na paksayon ng Ziling Zone ay ang Divine Tree Ocean at ang Heaven Shake Alliance. Ang mga tao ng dalawang paksayon na ito ay parehong nagsanay ng body refining daw at ng medicine daw. Kapag ang isang makapangyarihang eksperto sa pagpino ng katawan ay mayroon ding pinakamataas na kakayahan sa pagbawi at paggamot, maipapakita nila ang kanilang mga kakayahan sa kanilang pinakamataas na lawak. Ang kabataang Lu na ito ay isang rank 6 true god mula sa Divine Tree Ocean. Hahaha Brother Lu, tara na. Ang lugar na ito ay para sa mga periphery disciple, walang nakikita dito. Tumawa ng masama si Jin Wei. Perpekto. Kailangan ko ring pumunta at hikayatin si Yufei. Ang kabataang Lu na ito ay isa rin sa mga manliligaw ni Zhao Yufei. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang kilalang True God Shatterbone ng Heaven Shake Alliance at ibinagsak ang sarili niyang sulat ng hamon bago tumuloy sa pangunahing lugar ng spiritual race. Brother Zhao, kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Napabuntong hininga si Pan Hao. Hindi na siya nang ahas na pumasok sa palasyo ni Zhao Feng. Lakas man o suporta, ang mga may-ari ng mga liham ng hamon na ito ay higit na nalampasan ang Pan Hao. Nag-aalala siya na ang pagbisita kay Zhao Feng ay magdadala lamang sa kanya ng problema. Bawat isa o 2 araw, isa pang liham ng hamon ang may iwan sa pintuan ni Zhao Feng. Sa prosesong ito, si Zhao Feng ay hindi kailanman lumitaw. Sa pangunahing rehiyon ng spiritual race, malapit sa isang malakristal na lawa, halos 20 core disciple ang natipon, nag-iinuman at nakikipag-chat sa isa't isa. Hahaha. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ni Zhao Feng tungkol dito. Masayang inubos ni Jin Wei ang kanyang tasa at tumawa ng walang pakialam. Gusto niyang ipahiya si Zhao Feng ng 2 beses kaysa sa naranasan niya. Brother Zhang,
Ang diskarte mo na ito ay talagang napakatalino, at hindi kami napigilan ng upper echelon ng spiritual race. Sumang-ayon ang isa pang core disciple. Ngumiti si Zhang Yutong at tumango. Lahat sila ay naglabas ng mga hamon habang ipinapahayag na hinahabol si Zhao Yufei. Ito ay isang maliwanag na dahilan, ang pamamaraan ay hindi masyadong sukdulan, at kaya pa rin nilang pilitin si Zhao Fang. Ito rin ang inaasahan na makita ng nakatataas na echelon ng spiritual race, kaya bakit nila ito pipigilan? Bilang karagdagan, magkakaroon kaya si Zhao Fang ng mukha na tanggihan ang lahat ng mga liham ng hamon mula sa kanyang mga karibal sa pag-ibig. Kung tatanggihan ni Zhao Fang ang lahat ng mga hamon na ito, ang kanyang martial heart ay magdurusa. Ang makalangit na anak na babae ng spiritual race, si Zhao Yufei, ay daranas din ng dagok sa kanyang dignidad. Anong karapatan ng batang ito para makuha ang pabor ni Sister Yufei? Malamig na bumantong hininga ang kabataang Lo. Mas marami pang tao ang magbibigay ng mga sulat ng hamon kay Zhao Fang. Kung hindi lang siya bata at isa pa ring quasi-god, kahit ang kuya ko ay baka naglabas din ng liham ng hamon. Napangiti si Jinwei. Ang batang iyon ay mahihirapang pakitunguhan kahit isang rank 5 true god, lalo na ang rank 6 true god. Kung kahit na ang mga ancient god ay nagsimulang maghamon sa kanya, tila ang aming spiritual race ay nagbubuli sa kanya. Hindi maganda kung lumabas ang ganoong bagay. Napapikit si Zhang Yutong at ngumiti. Sa ilang araw pa, may darating mula sa Life Sacred Land. Sa pribadong tirahan ni Zhao Yufei, isang malutong at kaakit-akit na boses ang nagsalita ng may malakas na pagsaway. Paano nila matrato si Kuya Fang ng ganito? Si Zhao Yufei ay lubos na galit. Ano kayang gagawin? Lahat sila ay humahabol sa iyong kamay. Mayroon silang lahat ng dahilan para hamanin si Zhao Fang. Napabuntong hininga din si Kung Dai. Sinimulan na niyang mahanap si Zhao Fang na medyo disente nang talunin niya si Wei Zi. Mayroon siyang disenteng hitsura at kahanga-hangang lakas. Ang mahalaga, ang magkabilang panig ng mag-asawang ito ay interesado sa isa't isa. Sa kasamaang palad, si Zhao Fang ay walang autoridad at walang suporta, at wala ring high-level na bloodline. Hindi niya maihahambing sa mga core disciple na iyon, at hindi rin niya mahikayat ang nakatataas na echelon ng spiritual race. Hahanapin ko si Master. Isang determinadong Zhao Yufei ang naghanda na umalis. Sa sandaling ito, isang pressure na kasing bigat at katatag ng bundok ang bumaba, na naging dahilan upang mapahinto si Zhao Yufei sa kanyang kinatatayuan. Master. Nagulat si Zhao Yufei. Yufei, maraming miyembro ng spiritual race upper echelon. Ako lang ang hindi makakagawa ng desisyon sa bagay na ito. Matari na sabi ng ancient god floating spirit. Sa totoo lang, nakita rin niya si Zhao Fang na napakahusay. Kung paboran ni Zhao Fang ang sinumang babae ng spiritual race, maaaring handang tanggapin ito ng mga miyembro ng upper echelon, ngunit kailangan lang niyang magustuhan si Zhao Yufei. Ang kapal ng bloodline ng spiritual race ni Zhao Yufei ay mas malaki kaysa sa iba pang core disciple. Kasabay nito ang kanyang natural na makapidyo hiningang kagandahan ay ginawa siyang diyosa na minamahal ng lahat sa Ziling Zone. Pupuntahan ko si Brother Fang. Ang malakristal na mga mata ni Zhao Yufei ay tila namumula. Hindi ka dapat makialam sa bagay na ito maliban kung tatanggihan mo siya at sasabihin sa kanya na sumuko. Napabuntong hininga ang ancient god floating spirit. Pumunta siya rito para pigilan si Zhao Yufei dahil ito ang unanimous na kalooban ng upper echelon ng spiritual race. Sa kalaliman ng gabi, ang mga lupain ng spiritual race ay napakasilaw pa rin gaya ng araw. Ma'am. Napakalakas ng divine sense. Si Zhao Fang, na naglilinang sa space-time robe, ay agad na lumitaw. Ang mga periphery disciple ay may proteksyon ng spiritual race, kaya habang sila ay nasa pag-iisa, ang mga core disciple ay hindi maglalakas loob na suriin sila gamit ang kanilang mga divine senses. Mula sa malakas na divine sense na ito na nag-scan sa lugar nitong hating gabi, nahulaan na ni Zhao Fang ang pagkakakilanlan ng bisitang ito. Swish! Isang itim na nakasuot na elder ang biglang lumitaw sa palasyo ni Zhao Fang. Senior. Tumayo si Zhao Fang at yumuko. Bagamat ang nakaitim na nakasuot na elder na ito ay hindi nagpilit kay Zhao Fang, nagbigay siya ng mas mapanganib na aura kaysa sa ancient god Black Heaven.
Ako ay magsasalita ng direkta. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay walang pakialam na tumitig kay Zhao Fang, bakas sa kanyang mukha ang pagmamalaki. Tahimik na tumango si Zhao Fang. Napakalakas mo, katumbas ng pinakamalakas na quasi-god ng aking spiritual race, ngunit ang iyong katayuan at bloodline ay parehong mas mababa. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay tahasang sinabi. Alam ko, walang emosyon ang mukha ni Zhao Fang. Sa unang tingin pa lang ay alam na niya kung para saan ang pinunta ng matanda na ito. Masyadong napakaraming kabataang talento na humahabol kay Zhao Yufei. Nang walang suporta o kapangyarihan, hindi mo matatalo ang sinuman sa kanila. Hindi mo mapoprotektahan si Zhao Yufei. Patuloy ng matanda. Ang mga taong tumutudyas kay Zhao Yufei ay maaaring may mas kaunting potensyal kaysa kay Zhao Fang, ngunit lahat sila ay mula sa malalakas na paksayon o may mataas na antas ng mga bloodline. Kung handa kang sumuko kay Zhao Yufei, ang spiritual race ay nangangako na tretuhin ka bilang isang core disciple, at hindi ka rin namin hahadlangan kung liligawan mo ang sinumang babae ng spiritual race. Patuloy ng elder. Ang spiritual race ay may maraming mga disipulo, at madaling makita ng isa ang iginagalang na katayuan na hawak ng mga core disciple. Bilang karagdagan, ipinahihiwatig din ng elder na, kahit na si Zhao Fang ay sumunod kay quasi-god Luo Yu, na kaunti lamang ang kulang kumpara kay Zhao Yufei, ang spiritual race ay hindi makikialam. Ang ganitong mapagbigay na mga kondisyon ay magiging sapat na para mabaliw ang hindi mabilang na mga kabataan ng Ziling Zone, ngunit hindi nagbago ang tingin sa mga mata ni Zhao Fang. Kung pumayag si Yufei, wala akong masasabi. Mabagsik ang mukha ni Zhao Fang. Hindi man lang napakunot ang kanyang kilay sa harap ng lahat ng mga toksong inilatag sa kanyang harapan ng pinakamataas na antas ng spiritual race. Higit pa rito, ang katotohanan na nakita ng elder na ito ay malinaw na patunay na hindi sumang-ayon si Zhao Yufei. Alam niya na si Zhao Yufei ay nagtitiis din ng matinding pressure, ngunit kung hindi siya pumayag, bakit siya magpapasakop? Ikaw ang tinatanong ko. Agad na natuon ang tingin ng nakaitim na matanda. Ang napakalaking aura ng isang ancient god ay dahan-daang nagsimulang tumagos sa paligid ni Zhao Fang. Nagulat si Zhao Fang. Ang matanda na ito ay naglabas lamang ng isang bahagi ng kanyang aura, ngunit parang isang napakalaking bundok ang dumaikit sa kanyang katawan at naging imposible para sa kanya na makagalaw. Ang ancient god na ito ay mas malakas pa sa inaakala niya. Pag-isipang mabuti ang alok na ito. Nang makitang hindi nagsasalita si Zhao Fang, ibinato ng nakaitim na nakasuot na elder ang mga salitang ito at nawala. 10,000 lumilipad sa kalangitan, ilang makapangyarihang divine senses ang nagtipon para sa isang pulong. Tumanggi ang batang iyon. Ha, ang babaeng iyon Yufei ay napakatigas din ng ulo. Gusto kong makita kung paano haharapin ng batang ito ang mga liham ng hamon. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay nagkakaisa sa kanilang pag-aproba sa mga sulat ng hamon. Naniniwala sila na ang mga core disciple ng spiritual race ay nagsagawa ng napakahusay na plano. Kakausapin ko ulit siya pagkatapos ng ilang sandali. Kumpiyansa ako na hindi magtatagal ay gumuho siya sa ilalim ng presyon. Ang usapin ng mga liham ng hamon ay tunay na isang malaking bato na tumitimbang sa puso ni Zhao Fang. Kung tatanggihan niya ang lahat ng taong ito na gustong mahalin ni Zhao Yufei, anong karapatan niya para makasama siya? Mukhang kailangan kong itulak ang Heavenly Divine Realm sa lalong madaling panahon. Ungol ni Zhao Fang. Naniniwala ang lahat ng nasa spiritual race na makakamit niya ang pinakamataas na rank 4, ngunit may kumpiyansa si Zhao Fang na maabot ang rank 5. Kung magtagumpay siya sa paglusot at maging isang rank 5 true god, kahit ang spiritual race ay kailangang seryosohin siya. Bukod dito, sa oras na iyon, ang kanyang lakas ay makakaranas ng isang quintessential transformation, at ang kanyang soul intent ay mabilis na tataas. Magkakaroon pa siya ng pagkakataong talunin ang isang rank 6 true god. Bumaon ang kanyang kamalayan sa misteryosong gininto ang bola sa kanyang god eye dimension. Swish! Si Zhao Fang ay lumitaw sa Ancient Dream Realm. Pagkatapos niyang maupo ng naka-cross-leg sa lupa, na-activate niya ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body. Boom! Hiss! 3 Tribulation Lightning God Crystals ang lumutang sa kanyang harapan,
hindi mabilang na mga hiwa ng puting tribulation lightning na umaagos mula sa kanila at nilamon si Zhao Fang. Ang paligid ni Zhao Fang ay biglang nagbago sa isang ipinagbabawal na sona ng tribulation lightning. Makalipas ang ilang araw, isang puting sinaunang hayop sa hugis ng dragon na baha ang naghagis ng interspatial ring sa tabi ni Zhao Fang at umalis. Hindi nagtagal, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at ipinadala ang kanyang isip sa ring. Hindi masama. Kahit na ang isang ancient god ay mahihirapang labanan ang gayong mga mapagkukunan. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumikinang. Inutusan niya si Zhao Wan na hanapin ang Ancient Dream Realm para sa mga cultivation resources na ito para magamit niya ang mga ito para sa kanyang tagumpay. Swish! Kinuha ni Zhao Fang ang lahat ng cultivation resources. Dahil sa napakalaking alon ng enerhiya, nanginginig sa takot ang lahat ng nakapaligid na sinaunang hayop. Nang walang ibang salita, sinimulan ni Zhao Fang na hibang na sumipsap ng nakapagpapagaling na enerhiya sa mga mapagkukunang ito habang itinutulak niyang tapusin ang kanyang dalawang diskarte. Isang araw, biglang tumaas ang enerhiya ni Zhao Fang, at isang pisikal na pressure na dulot ng kidlat ang dumaan sa kanyang paligid. Ang lupa ay nanginig habang ang lupa para sa 100 li sa paligid niya ay hamupa. Sa loob ng depresyong ito, lumaganap ang kapangyarihan ng tribulation lightning. Ang parehong mga diskarte ay sa wakas ay nakamit ang pagkumpleto. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang matingkad na mga mata, ang kanyang ekspresyon ay kumikinang sa sigla. Ngayon na ang oras para pumasok sa Heavenly Divine Realm. Bumangon si Zhao Fang at nagsimulang humanap ng magandang lugar na masisira. Kasabay nito, maraming mahahalagang punto at kasanayan na kailangan para makapasok sa Heavenly Divine Realm ang lumitaw sa kanyang isipan.